Hindi nga napigilan ng ating kababayang OFW sa Japan na tawaging magnanakaw si BBM sa kanyang pagbisita sa Japan. Bago ang naging viral video ng ating kababayang OFW, ibinahagi ni Lorraine Badoy ang galit ng mga kababayang OFW sa Japan. Today in Tokyo, Bongbong Marcos faced the wrath of Filipino people. The Japanese policeman told us BBM gave express orders that he be shielded from the Filipino people, that he did not want to deal with us. Because yesterday, he heard every blast curse, an accusation against him, and it petrified him. The Japanese are honorable and hate thieves and liars, more so if they are public servants. I guess Bangag didn't know this, and he thought he was on corrupt home court where the rule is. What Bangag wants, Bangag gets. Hoy AFP, hoy PNP, are you watching the Japanese police force who know honor and service to the people? Hindi sila tuta at tagapagpatupad ng mga abusado at iligal. While the Japanese served him to us on a silver platter, the police force slowed down as Bangag's limo approached the crowd of Filipinos so that he was exposed. He definitely felt and heard the wrath of the people he stole from and that he continues to abuse and steal from. To the honorable Japanese police force, thank you for letting our voices be heard by the criminal and traitor and thief BBM. Our voice is all we have. Thank you for being one with us in our struggle and in our rage. So ito na, ipapakita ko na sa inyo yung naging video kahapon na talagang kahiya-hiya si BBM doon mismo sa Japan. Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos mahirap na bayan! Marcos mahirap na bayan! Marcos mahirap na bayan! Marcos mahirap na bayan! Marcos mahirap sa bayan! Marcos mahirap sa bayan! At ito pa yung isang anggulo ng video. So ayun nga, may mga kapulisan. Galit na galit ang ating mga kababayang OFW. Imagine mo, kapwa mo Pilipino ito, BBM. Kung naging maganda ang iyong performance sa Pilipinas, walang nangyaring nakawan dyan sa controversial na flood control na iyong ipinagyabang noon. Napakaraming ghost projects. Pero, ang pondo na uwi at napunta sa bulsa ng mga politiko. Kung naging maganda lang iyong pamumuno sa Pilipinas, ay hindi magkakaganito ang mga Pilipino. Hindi sila lubusang magagalit sa iyo kung wala kang nagawang mali bilang isang presidente ng Pilipinas. Si dating Pangulong Duterte ba, kapag bumibisita sa ibang bansa, meron ba tayong naririnig na ganito? Meron ba tayong nakikita na ganito? Kasi maganda ang kanyang naging pamumuno noon. Hindi man perpekto, pero maganda. Marami siyang nagawa. Mayroon siyang legasiya. At speaking of legacy, eto, ayon sa isang political analyst, ito ang kaisa-isang presidente. Ang tinutukoy ni political analyst Lito Banayo. Ito ang kaisa-isang legacy ni Mr. President BBM. Panoorin natin. Now I know what his legacy will be. He is the only president of this country who surrendered the sovereignty of the country Tama. and surrendered a Filipino citizen to a useless international tribunal, insulting the judiciary system of this country. That will be his footnote in history. That is what he will be remembered by. Oh, isang political analyst na ang nagsabi. Kauna-unahan, first ever
President of the Philippines, na isinuko ang soberanya ng kanyang bansa, ng kanyang nasasakupan. Kaisa-isang presidenteng natatangi sa kasaysayan ng history ng Pilipinas. Natatanging presidente ng Pilipinas na isinuko ang kanyang kapwa Pilipino sa ibang lahi, sa banyaga. Isinuko sa isang useless international tribunal. At hindi lang yan. Iniinsulto neto ang ating judiciary system sa ating bansa. So ang lahat ng ito daw ang tanging legacy ni BBM. O ayon yan mismo sa political analyst na si Lito Banayo. O sa kanya kayo magalit. At another legacy ng tagapagsalita ni Mr. President BBM. Abay nasisi pa ni Auntie Claire Castro ang napagtanungan o napag-surveyan ng SWS survey kung bakit negative 15 ang net satisfaction rating ni Mr. President. Panoorin natin ito. Eto na! Tungkol pa rin sa survey. At syempre, si Claire Castro pa rin. Kaya daw, mababa ang trust rating ng Pangulo sa survey na ginawa ay dahil maling tao ang tinanong. Parang baliktad yata. Nasisi pa. Madam Claire, tamang tao ang tinanong. Kasi kung maling tao ang tinanong, abay baliktad ang resulta. Tama. Hindi siya magiging negative. Tamang tao ang tinanong. Kasi kung mga maling tao ang tinanong, Mataas yun. Mataas ang rating ng Pangulo. Hindi talaga nag-iisip si Auntie Claire. Mabuti na lang. Tamang tao. Yung mga tamang tao ang napili. Ikaw, Claire Castro, tamang tao ba yung sinamahan mo? O may tama na tao? Sayang ang bayot. Nakakatawa talaga itong si Mada Rahuga. Habaya kalain mo, nasisi pa yung mga taong napagtanungan kung kumusta na ba ang performance ni Mr. President. Abay papaano na lamang kung si Vice President Sara naman ang naging negative sa kanyang net satisfaction rating. Abay siguro ang sasabihin ni Auntie Claire ay tamang tao ang napagtanungan. Sigurado yun. Kasi kung ang mga bagay-bagay hindi papabor sa kanila, sa amo ni Auntie Claire, sa Marcos administration, sasabihin nila mali. Mali ang naging proseso. Mali ang napagtanungan na tao. Pero kung papabor sa kanila, ay agree rin sila. Papaano na lamang yung mga taong kababayan nating OFW sa Japan na galit kay Mr. President? O hindi ba nag-reflect yun sa ginagawa ni Mr. President na kanyang trabaho bilang Pangulo sa Pilipinas? O hindi ba makakonsider natin yun na isang negative din? Kung ang mga Pilipino na pagtanungan sa Pilipinas, tapos ang ating mga kababayang OFW naman sa Japan, so ibig sabihin, iisa lang ang pulso ng bayan. Iisa ang pulso ng mga Pilipino. Ayaw na nila sa pamumuno ni Mr. President. Sinusukan na nila si Mr. President BBM. Pero itong si Auntie Claire, panay tanggol pa din. Kung naging maganda naman ang performance ni Mr. President BBM, ay hindi naman siya makakakuha ng negative ratings. Hindi naman siya makakatanggap ng hate comment mula sa netizens sa mga Pilipino kung naging maganda naman talaga ang performance ni Mr. President. O bakit si dating Pangulong Duterte na kapag bumibisita sa ibang bansa, may naririnig ba tayong mga ganitong sinasabi? May nakikita ba tayo na mga nagyarali laban kay Mr. President Duterte? Hindi ba't wala naman? Nagkakandara pa nga mga OFW para lang malapitan, masilayan makita ang dating Pangulong Duterte. Dahil nga naging maganda ang kanyang performance during the Duterte administration. Pero ito, kay Mr. President BBM, hindi pa man natatapos ang kanyang termino, sinusuka na siya ng mga Pilipino. So kung ang iyong actions at ginagawa bilang Pangulo ng bansa, tapos ang negative ratings na iyong nakukuha, reflection yun ng iyong actions, ng iyong ginagawa sa iyong pamumuno. Kaya dapat ang gawin mo, Mr. President, magbago ka na, mag-improve ka na bilang isang Pangulo. Ayun ang nakikita ngayon ng taong bayan. Ayaw na sa iyong pamumuno.
Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like yan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.